Inaayos ko ang huling piraso ng mga puting rosas. Sa gitna ng hapagkainan, tinitiyak na bawat talulot ay nakaharap sa tamang direksyon para sa pagpapala ng aking bagong tahanan. Ang pilak na florera na bunga ng aking dugo at pawis sa nakalipas na 5 taon ay nagniningning sa ilalim ng marangyang chandelier, tila sumasalamin sa tagumpay na akala ko ay akin na. Ipalabas mo na umiyak ka, Clarissa, dahil sasabihin ko sa lahat ng bisita na ninakaw ng kapatid mo, ang perang pampagamot mo para lang mabili ang mansyong ito. Ang pamilyar at malamig na boses ng aking ina, na si Doña Consuelo, ang gumising sa aking natutulog na diwa mula sa labas ng pintuan. Napatigil ang aking kamay sa ibabaw ng mga rosas. Ang bango ng mga bulaklak ay biglang nag-iba, naging amoy ng nagbabagang abo sa aking lalamunan. Bago ko pa man maibaba ang gunting, bumukas ang pinto ng aking sala nang walang pasabi. Pumasok si Doña Consuelo na may dalang matatalim na tingin, kasunod si Clarissa na may hawak na panyo sa kanyang ilong, at sa likod nila ay ang mga dambuhalang maleta na tila ba handang sumakop sa aking lupain. Teresa, Diyos ko, Teresa. Ang boses ng aking ina ay umaling-awngaw sa buong bahay, sapat na malakas para marinig ng mga bisita, at ni Padre Thomas na kasalukuyang naghahanda sa hardin. Wala kang utang na loob. Iniwan mo kaming naghihirap sa lumang bahay habang nagpapakasasa ka rito sa karangyaan gamit ang perang pampagamot ng kapatid mo. Ang mga bulong-bulungan sa labas ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nakita ko si Aling Nena at ang iba pang mga kapitbahay na sumisilip sa pinto, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pananabik sa nagaganap na iskandalo. Si Clarissa naman ay humahakbang ng mahina, umuubo ng pilit at sumasandal sa balikat ni Doña Consuelo na parang isang ibong malapit ng mamatay. Mama, please, huwag dito. Lumapit si Mateo, ang aking mapapangasawa. Ngunit sa halip na ipagtanggol ako, ay hinawakan niya ang aking siko ng mahigpit. Bumulong siya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay may amoy ng kaba at pag-aalangan. Babe, just let them in. Ayokong magkaskandalo rito. Maraming kliyente ang nakatingin sa labas. Masisira ang image natin sa real estate market kung mag-aaway kayo. Isipin mo ang negosyo natin. Isang gabi, 3 taon na ang nakalilipas. Halos mamatay ako sa pagtatrabaho para lamang mabayaran ang utang ni Mateo sa kanyang mga talunang laro. Ngunit ngayon ang kanyang tanging inaalala ay ang kanyang sariling pangalan. Ang bawat salita niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking likod. Napatingin ako sa aking ina na ngayon ay nakatayo sa aking tapat. Ang kanyang mukha ay puno ng peking luha at galit. Kung hindi mo kami papatuyuin, ko dito sasabihin ko sa lahat ng kliyente mo kung paano mo pinabayaan ang sarili mong pamilya para sa sarili mong ambisyon. Tignan natin kung sino pa ang bibili ng mga lupa mo. Sigaw ni Doña Consuelo habang itinuturo ang aking mukha sa harap ng mga nagmamasid na kapitbahay. Sa sandaling iyon, ang silakbo ng aking damdamin ay biglang huminto. Ang init ng galit ay napalitan ng isang napakalalim at napakalamig na katahimikan sa aking kaibuturan. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na nagtrabaho ng 18 oras. Araw-araw ang mga matang hindi natulog para lamang marating ang rurok na ito. Napagtanto ko sa wakas na para sa kanila, hindi ako kailanman naging anak o kapatid. Ako ay isang balon lamang ng salapi na maaari nilang limasin hanggang sa matuyo. Ang kadena ng utang na loob na nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol sa aking isipan. Humarap ako sa aking ina ng may banayad at malamig na ngiti. Walang luha sa aking mga mata, walang panginginig sa aking tinig. Lumapit ako sa kanya, kinuha ko ang kanyang kanang kamay at dahan-dang kang inilapat sa aking noo ng may labis na paggalang. Of course, Mama. Welcome to my house. Huwag na kayong umiyak, baka lumala ang sakit ni Clarissa. Ang aking tinig ay kasing pino ng seda, ngunit kasing talim ng patalim. Tumingin ako kay Clarissa na biglang napatigil sa kanyang pilit na pag-ubo nang makita ang aking mga mata. Clarissa, piliin mo ang pinakamalaking silid sa itaas. Gusto ko ay komportable ka. Bahagyang natigilan si Doña Consuelo sa aking mabilis na pagsuway, ngunit agad na napalitan ng tagumpay ang kanyang mukha. Lumakad sila paakyat ng hagdan habang si Mateo ay huminga ng malalim at tinapik ang aking balikat, iniisip na nakuha niya muli ang aking pagsunod.
Nang makapasok ang lahat sa kani-kanilang silid, dahan-dahan akong naglakad, patungo sa aking opisina sa ilalim ng hagdan. Isinara ko ang pinto, nang walang anumang ingay na nalikha sa seradura, at inilock ito. Binuksan ko ang aking telepono at pinanood ang live feed ng mga nakatagong camera na aking ipinakabit bago pa man ang araw na ito. Sa screen nakita ko si Clarissa na agad na tumakbo sa aking kama at binuksan ang aking mga drawer habang si Doña Consuelo ay nakangiti sa tabi niya. Kinuha ko ang aking telepono, dinalial ang numero ng aking pinagkakatiwalaang assistant sa opisina at bumulong sa gabi na parang isang hatol na walang pag-aalinlangan. Ihanda mo ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo sa ibang bangko bukas ng umaga. At ang titulo ng lupa sa aking lamesa, itago mo iyon sa pinakaligtas na vault ng kumpanya. Iwanan mo ang peking kopya sa aking drawer. Ang mga target ay nasa loob na ng hawla. Maagang sumikat ang araw, ngunit ang aking tahanan ay tila binalot na ng isang makapal na siphayo na nanggagaling sa mga taong hindi ko naman inanyayahan. Nakatayo ako sa harap ng kalan, inihahanda ang agahan habang ang aking ina at kapatid ay nakaupo sa hapagkainan na parang mga reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Teresa, ang kape ay walang lasa. At bilhan mo naman si Clarissa ng mga bagong damit. Tignan mo nga, nakikisiksik lang siya sa mga lumang paninda mo. Ani Doña Consuelo. Habang tinatapik ang lamesa, gamit ang kanyang mga daliring may mamahaling rings, mga alahas, na ako rin naman ang nagbayad gamit ang aking mga unang komisyon sa ahensya. Opo mama, isasama ko sa budget ko sa susunod na linggo. Sagot ko ng may malumanay na boses habang inilalagay ang plato ng sinangag sa tapat nila. Ang bawat salita ko ay may timpi, isang maingat na hakbang sa ibabaw ng manipis na yelo. Inirapan ako ni Clarissa habang inaayos ang kanyang buhok gamit ang aking mamahaling suklay. Make sure it's from Rustan's, ate. Ayoko ng mga mumurahing tela, baka mangati ang balat ko. At nga pala, asan ang susi ng kotse mo? Gagamitin ko mamaya para pumunta sa mall. Nasa opisina ko, Clarissa. Pero may mga dokumento akong inaayos doon, kaya mas mabuting huwag ka munang pumasok doon. Sabi ko, sadyang nag-iiwan ng isang piraso ng impormasyon na alam kong kanilang kakagatin. Pagkatapos ng agahan, nagpanggap akong aalis para sa isang mahalagang pagpupulong sa Makati. Sumakay ako sa aking kotse, pinaandar ito paalis, ngunit ipinarada ko lamang ito sa kabilang kanto kung saan natatakpan ng malalagong puno ng bougainvillea. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang live monitoring system ng aking opisina. Sa screen, hindi pa lumilipas ang 30 minuto. Nakita ko na ang pagpasok ni Doña Consuelo at Clarissa sa aking opisina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman habang hinahalungkat ang aking mga drawer. Saan kaya itinago ng babaeng iyon? Ang titulo ng lupa, bulong ni Clarissa, habang marahas na itinapon ang aking mga folder sa sahig. Hanapin mo sa drawer ng kanyang lamesa. Doon laging nagtataon ng mahahalagang papel ang kapatid mong madamot. Sagot ni Doña Consuelo, habang nakaupo sa aking swivel chair, walang pakialam sa mga kalat na kanilang nililikha. Kailangan nating makuha iyon bago matuklasan ng mga tauhan ni Sr. Alvarez na wala tayong pambayad sa kasino. Aha, nakuha ko ang go! Sigaw ni Clarissa habang itinataas ang isang kulay berdeng folder. Sa loob nito ay ang transfer certificate of title ng aking mansyon. Hindi ko mapigilang mapangiti sa loob ng aking kotse. Ang kanilang nakikita ay isang perpektong replika na ipinagawa ko sa isang eksperto sa rekto, sapat na upang maloko ang sino mang hindi gagamit ng land registration verification. Ang tunay na titulo ay ligtas na nakalagak sa aking safety deposit box sa bangko, protektado ng aking sariling biometric security. Sinasadya kong iwanang bahagyang nakabukas ang drawer at inilagay ang tansong susi sa ibabaw ng isang lumang libro sa lamesa. Sila mismo ang lumakad patungo sa kanilang sariling bitag. Nang sumapit ang gabi, dumating si Mateo. Kinorner niya ako sa kusina habang ang aking ina at kapatid ay nasa itaas abala sa pag-aayos ng kanilang mga bagong nanakaw na gamit. Babe, I need to talk to you, Paul. Bulong ni Mateo habang sinusubukang yakapin ako mula sa likod. Naramdaman ko ang matinding pandiri, ngunit pinilit kong maging kalmado ang aking mga kalamnan. Ano yon, Mateo? My real estate project in Cavite needs a minor boost. Just 2 million pesos, babe. I promise once the investors clear the funds, we will have enough for our wedding.
Think of it as our joint investment. Sabi niya ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aking tingin. Alam ko ang katotohanan. Natalo siya ng milyong piso sa sabong at underground casinos sa Parañaque nitong nakalipas na buwan at si Clarissa ang kanyang naging kasosyo sa pagtatago ng mga utang na ito. Gusto ko sana, Mateo. Pero pumasok ang lahat ng pera ko sa bagong proyekto sa BGC. Lahat ng account ko ay naka-freeze para sa collateral ng kumpanya. Seryoso kong sagot gamit ang aking pinaka-professional na tono na walang bakas ng emosyon. Ang mukha ni Mateo ay biglang nagdilim. Ang tamis sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na lamig. Collateral? Pero alam mo namang kailangan ko ang pera ngayon, Tere. Hahayaan mo na lang ba akong bumagsak habang nakatira ka sa palasyong ito? Ano ba akong klaseng lalaki sa buhay mo? Galit niyang bulong ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng lababo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang siya ng may malamig na mata hanggang sa siya na mismo ang umiwas at naglakad palabas ng kusina nang may kasamang matinding galit. Habang pinapanood ko ang kanyang pag-alis, ang marahang pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng mahinang tunog sa katahimikan ng silid. Isang mensahe muli mula sa hindi kilalang numero. Huwag mong hahayaang mahawakan niya ang iyong mga daliri kapag ikaw ay natutulog. Hapon na nang magdesisyon akong magdidilig ng mga halaman sa harap ng aking gate, isang simpleng gawain upang mag-abang ng tamang pagkakataon. Hindi nagtagal nakita ko si Aling Nena na naglalakad sa tapat ng kalsada, may hawak na walis tingting, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa pagsusuri ng bawat sulok ng aking bakuran. Aba Tere, mukhang napapagod ka yata ngayon. Parang lumalalim ang itim sa ilalim ng iyong mga mata. Lumapit si Aling Nena sa gate, ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Huminga ako ng malalim at pinalis ang pawis sa aking noo, sadyang nagpapakita ng labis na pagkahapo. Medyo marami lang pong iniisip, Aling Nena. Alam niyo naman ako lang ang inaasahan sa pamilya. Kahit madaling araw na kailangan ko pa ring mag-analisa ng mga papeles para sa panggastos ni na Mama at panggamot ni Clarissa. Ay naku, napakabait mong anak talaga. Pero balita ko mula sa labandera niyo nakabili ka raw ng bagong mamahaling bag para kay Clarissa kahapon. Nakita raw niyang binuksan ang malaking kahon mula sa Rostans. Usisa niya ang kanyang mga tenga ay tila nakabukod tangi sa paghahanap ng bagong tsismis. Yumuko ako at nagpanggap na naluluha, pinipiga ang dulo ng hose ng tubig upang pigilin ang aking sakit. Wala po tayong magagawa, Aling Nena. Gusto ni Mama na laging komportable si Clarissa dahil mahina ang kanyang puso. Kahit mahirapan ako sa pagbabayad ng mga utang, basta masaya sila, titiisin ko na lang po. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena sa aking sinabi. Aba, grabe naman pala sila na nga ang nakikitira rito sa malaking bahay mo, sila pa ang may ganang mag-demand ng ganyan. Napaka-abusado naman. Hindi na ako sumagot at nagpaalam na pumasok sa loob, sapat na ang aking naitanim na binhi sa kanyang isipan. Bago sumapit ang gabi, ang balita ay mabilis na kumalat sa buong subdivision. Si Teresa ay isang martir na anak na pinahihirapan ng kanyang abusadong pamilya. Pagdating ng 5:00, bumukas ang pinto ng sala nang may kasamang matinding lakas. Pumasok si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang marahas na ibinababa ang kanyang payong sa ibabaw ng glass table. Teresa, ano itong naririnig ko mula sa mga tsismosa sa labas? Sigaw ng aking ina, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Sinasabi nilang pinahihirapan ka namin dito, na kami ay mga linta na sumisipsip sa dugo mo. Nakakahiya. Ang pamilya natin ay may reputasyon na dapat pangalagaan. Mama, wala po akong sinasabing ganyan sa kanila. Mahinahon kong sagot habang maayos na inilalagay ang aking mga laptop sa bag. Baka po napansin lang nila na gabi-gabi akong nagpupuyat. Kung ayaw mong mapag-usapan tayo, may isang paraan. Lumapit sa akin si Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay biglang naging malambot, ngunit puno ng lason ng manipulasyon. Ibalipat mo ang pangalan ng bahay na ito kay Clarissa. Para ito sa kaligtasan ng pamilya natin, Tere. Alam mo namang mahina ang puso ng kapatid mo. Kung may mangyari sa akin, paano na siya? Huwag kang makasarili. Bilang panganay, tungkulin mong tiyakin ang kanyang kinabukasan. Tinitigan ko ang aking ina, ang kanyang kakayahang baluktutin. Ang katotohanan ay hindi na bago sa akin, ngunit ang antas ng kanyang kakapalan ng mukha ay patuloy na lumalampas sa aking inaasahan.
Hindi ganoon kadali maglipat ng titulo, Mama. Malaki ang buwis at marami pang kailangang pirmahan. Sagot ko nang walang anumang emosyon sa aking muka. Gagawan natin ng paraan. Tutulungan tayo ni Mateo sa mga dokumento. Asik niya bago umakyat sa itaas ng padabog. Nang sumapit ang hating gabi, binalot ng katahimikan ang buong mansyon. Nakaupo ako sa madilim kong silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking telepono. Binuksan ko ang camera na nakatutok sa madilim na sulok ng hardin sa ibaba. Sa screen nakita ko si Mateo at Clarissa na nakatayo malapit sa mga halaman ng bougainvillea. Ang liwanag ng buwan ay nagpapakita ng kanilang mga figura na magkayakap ng mahigpit. Hinawakan ni Mateo ang baywang ni Clarissa habang ang aking kapatid ay sumasandal sa kanyang dibdib ng may malanding tawa. Nakuha ko na ang titulo mula sa drawer niya, Mateo. Pero sabi ni Mama, kailangan din natin ang pirma niya para sa loan application. Bulong ni Clarissa, ang kanyang boses ay malinaw na na-record ng sensitibong mikropono ng camera. Ngumiti si Mateo, ang kanyang mukha ay may kasakiman na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasama pa. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Malapit na. May plano ako para makuha ang pirma niya nang hindi niya napapansin. Pagkatapos nito, magiging atin na ang lahat ng ito at may iwan siyang walang-wala. Inihanda ko ang aking maleta sa ilalim ng mga matang puno ng lihim na kagalakan ni na Doña Consuelo at Clarissa. May mahalaga akong business trip sa Clark sa loob ng 3 araw. Kayo na muna ang bahala rito sa bahay. Sabi ko habang isinasara ang zipper ng aking maleta. Nagpanggap si Doña Consuelo na nag-aalala kahit alam kong ang tanging nais niya ay ang aking mabilis na pag-alis. Mag-iingat ka doon, Teresa, at huwag mong kakalimutang mag-iwan ng pambayad sa kuryente at panggastos ng kapatid mo bago ka umalis. Opo, Mama, nakaayos na ang lahat. Sagot ko ng may tipid ng ngiti. Sumakay ako sa aking kotse, ngunit sa halip na bumitay patungong Hilaga, nag-check-in ako sa isang maliit na boutique hotel na 10 minuto lamang ang layo mula sa aming subdivision. Isinara ko ang pinto ng aking silid, pinatay ang malalakas na ilaw, at binuksan ang aking laptop sa ibabaw ng lamesa upang simulan ang pagsubaybay. Hindi pa lumilipas ang 3 oras. Sa screen ng aking laptop, ang camera sa loob ng aking sariling silid tulugan ay nagpakita ng paggalaw. Bumukas ang pinto. Pumasok si Clarissa na suot ang isa sa aking mga mamahaling sutlang pantulog. Kasunod niya si Mateo, may hawak na bote ng alak at 2 baso. Sila ay tumatawa walang pakialam habang humihiga sa kama na ako mismo ang pumili at nagbayad para sa aking hinaharap. Ang ngayong makita sila sa aking sariling kama, ang kama kung saan binuo ko ang mga pangarap ng aming kasal, ay parang isang marahas na hampas sa aking dibdib. Ang sakit ay matalim, tila pumupunit sa aking pagkatao. Ngunit pinilit kong manatiling bukas ang aking mga mata. Pinanood ko ang bawat haplos at bawat halik, ginawa kong yelo ang bawat patak ng aking sakit upang maging lakas sa aking nalalapit na pagbawi. Sigurado ka bang hindi siya babalik ng maaga? Tanong ni Clarissa habang sumasandal sa dibdib ni Mateo. No, babe. Malayo ang Clark at marami siyang meetings. Trabaho lang ang buhay ng babaeng iyon. Hayaan mo siyang magpakapagod doon habang ninanamnam natin ang kanyang bahay. Nakangising sagot ni Mateo bago hinalikan ng aking kapatid. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Mateo at lumapit sa aking vanity desk. Kinuha niya ang aking mga lumang kontrata na naglalaman ng aking mga pisikal na pirma. Ginamit niya ang isang tracing light app sa kanyang tablet upang kopyahin ang aking pirma sa isang blankong dokumento. This is the special power of attorney, sabi ni Mateo nang may mapanuring ngiti. Kapag mayroon na tayong pirmadong SPA, maaari na nating katawanin si Tere sa anumang transaksyon ng lupa nang hindi niya nalalaman. Perfect, bilisan mo, Mateo. Nag-text na si Senyor Alvarez, kung hindi natin maibibigay ang 5 milyon bukas, papatayin nila ako. Panginginig na boses ni Clarissa, ang takot ay tuluyan ng lumitaw sa kanyang mukha. Sa gitna ng aking panonood, ang aking telepono ay lumikha ng mahinang tunog ng pag-vibrate. Isang email notification mula sa aking pribadong bangko ang lumitaw sa screen. Alert, isang kahina-hinalang tangka ng pag-access at nakabinbing kahilingan ng paglilipat ng 5 milyong piso mula sa iyong premium account. Agad kong pinindot ang decline sa aking mobile app upang harangan ang transaksyon. Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, ang marahang tunog ng pagtawag ay muling narinig. Si Ginoong Santos, ang aking pinagkakatiwalaang manager sa Metro Bank,
ang tumatawag. Miss Ilustre, magandang gabi. Pasensya na sa istorbo, pero may seryosong nangyari rito sa aming branch. Wika ni Ginoong Santos, ang kanyang boses ay puno ng kaba. May nagpakita rito ng orihinal na transfer certificate of title ng iyong mansyon. Tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Original G. Santos, paanong nangyari iyon? Ang tunay na titulo ay nasa loob ng aking safety deposit box sa inyong vault. Iyon nga ang problema, Miss Ilustre. Isang tiwaling opisyal dito sa aming bangko ang nag-aproba ng pag-access sa iyong deposit box gamit ang iyong huwad na biometric at isang SPA na pirmado mo raw. Kasalukuyan nilang pinoproseso ang 5 milyong pisong loan gamit ang tunay na titulo. Mabilis kong nilisan ng hotel at pinatakbo ang aking kotse, pauwi na parang isang baliw sa gitna ng gabi. Ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay, habang ang aking isipan ay naglalaban sa pagitan ng galit at ng pangangailangang manatiling lohikal. Pagpasok ko sa sala, sinalubong ako ng amoy ng alak at ng magulong paligid. Doon sa ibabaw ng malaking sofa, nakaupo sina Doña Consuelo, Clarissa at Mateo. Ang kanilang mga tawa ay biglang napatigil nang makita ang aking pagpasok. Teresa, bakit nandito ka? Sabi mo ay 3 araw ka sa Clark. Gulat na tanong ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng kaba, habang mabilis na itinago ni Mateo ang ilang papeles sa ilalim ng una ng sofa. Na-cancel ang aking mga pagpupulong, Mama, at mukhang mas mabuting ang bumalik ako, sabi ko habang tinititigan si Mateo at si Clarissa na nagmamadaling ayusin ang kanyang robe sa ibabaw ng aking sutlang damit. Oh babe, buti naman at nakauwi ka. Lumapit si Mateo, pilit na tumatawa upang pagtakpan ang kanyang takot. We were just planning some things for our wedding. Bago pa man ako makasagot, ang marahas na yabag ng mga paa mula sa labas ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang dambuhalang pinto ng aking sala ay itinulak ng malakas nang walang anumang pasabi. 3 matatangkad na lalaki na suot ang maiitim na jacket ang pumasok. Ang lalaki sa gitna na may malalim na pilat sa kanyang pisngi ay may hawak na makapal na folder. Sila ang mga bouncers at maniningil ng utang ni Senyor Alvarez, ang kilalang financier sa underground casino. Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa aking bahay? Sigaw ni Doña Consuelo, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Kami ang mga tauhan ni Senyor Alvarez. Nandito kami para kolektahin ang 5 milyong pisong utang ni na Clarissa Ilustre at Mateo. Ang baritono at malamig na boses ng lalaking may pilat ay umalingaw-ngaw sa sala. At hawak namin ang original na transfer certificate of title ng bahay na ito bilang collateral. Humarap ako kay Mateo, ang aking tingin ay kasing talim ng patalim. Collateral? Paanong naging collateral ang bahay ko? Ang mukha ni Mateo ay tuluyan ng nawalan ng tamis, pinalitan ng isang desperado at marahas na anyo. Kinuha niya ang isang pluma at dokumento mula sa kanyang bulsa at lumapit sa akin nang walang anumang kahihiyan. Babe, let's face the truth. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panggigipit. Clarissa owes them, I owe them too. At nakuha ko na ang tunay mong titulo sa tulong ni Ginoong Ramos na nagtatrabaho sa loob ng bangko mo. Ngayon kailangan mo lang pirmahan ang papel na ito, ang Loan Assumption Agreement. Kapag pinirmahan mo ito, babayaran natin sila at ligtas na si Clarissa. Please Tere, gawin mo ito para sa ating pamilya. Para sa pamilya o para sa sarili mong kaligtasan dahil nagnakaw ka sa akin. Sabi ko nang may napakalamig na tinig. Nagnakaw kayo sa akin, Mateo. Ninakaw ninyo ang aking buhay. Ate, please, papatayin nila ako kapag hindi mo pipirmahan. Hysterical na umiyak si Clarissa, lumuhod sa aking tapat habang hinahawakan ang aking binti. Teresa, pirmahan mo na. Sigaw ni Doña Consuelo. Lumapit sa akin at marahas na niyayanig ang aking balikat upang pilitin ako. Ikaw ang panganay. Wala ka bang puso? Hahayaan mo bang mamatay ang kapatid mo sa kamay ng mga taong ito? Napakasama mong anak. Ang pinuno ng mga maniningil ay humakbang pasulong, marahas na hinawakan ang aking pulso upang iabot ang pluma. Ang higpit ng kanyang hawak ay nag-iwan ng pulang marka sa aking balat. Wala kaming pake sa drama ng pamilya nyo. Pirmahan mo ang papeles na ito ngayon din
o kukunin namin ang bahay na ito at walang matitira sa inyo kahit isang piraso ng damit. Banta ng lalaking may pilat. Tinitigan ko sila ng may malamig na mata, walang kahit isang patak ng takot sa aking mukha. Ngunit bago pa man nila ako muling magawang sakta ng pinto ng aking sala, ay tuluyang bumukas ng mas malawak. Isang malalim baritono at may autoridad na boses ng lalaki ang pumutol sa tensyon ng silid. Iligpit ninyo ang mga kamay ninyo sa kanya o sa kulungan kayo matutulog ngayong gabi. Ang lalaking pumasok sa aking sala ay matangkad, may tindig na kasing tatag ng pader at suot ang isang mamahaling charcoal gray suit na tila ba galing sa isang mahalagang pagpupulong sa korte. Hawak niya ang isang makapal na katad na briefcase at ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa enerhiya ng buong silid. Sino ka naman, huwag kang makialam dito kung ayaw mong masaktan, banta ng lalaking may pilat, habang dahan-dahang lumuluwag ang hawak sa aking nasaktang pulso. Ang estranghero ay humakbang nang walang katakutan, kinuha ang isang legal na dokumento mula sa kanyang folder at iniharap sa pinuno ng mga maniningil. Ako si Attorney Joaquin Vargas at hawak ko ang isang cease and desist order mula sa Regional Trial Court laban sa inyong pautang dahil sa mga illegal na aktibidad ng pangingikil, panggigipit at panghihimasok sa pribadong ari-arian. Ang boses ng abogado ay kasing lamig ng bakal. Isang tawag ko lang sa kapitan ng barangay at sa mga pulis, masisiguro kong sa kulungan kayo matutulog ngayong gabi. Gusto niyo bang subukan? Nagkatinginan ang tatlong maniningil ng utang. Ang kanilang pinuno ay nagpakita ng inis, ngunit alam nilang hindi sila maaaring makipag-away sa isang tanyag na abogado na may hawak na batas. May araw din kayo, hindi natatapos dito ang usapan natin. Asik ng lalaking may pilat bago marahas na hinila ang kanyang mga tauhan. Palabas ng aking pinto. Humarap si Mateo kay Joaquin, ang kanyang mukha ay puno ng galit at inggit. Attorney Vargas, sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa usaping pamilya namin? Tinitigan ni Joaquin si Mateo nang may matinding pandidiri. Hindi ako nakikipag-usap sa mga magnanakaw ng titulo, Ginoong Mateo. Kung gusto mo pang makita ang sikat ng araw bukas, nang malaya, mas mabuting tumahimik ka. Napaatras si Mateo, hinila si Clarissa na kasalukuyan pa ring umiiyak sa gilid ng sofa. Ngunit ang pinakamalamig na sandali ay nangyari nang lumingon si Joaquin kay Doña Consuelo. Ang aking ina ay tila nawala ng kulay sa mukha. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa abogado na tila ba nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ikaw, paanong naging ikaw? Bulong ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. Ngumiti si Joaquin, isang maliit, madilim at tila nananalitang ngiti na nagpapakita ng kawalan ng anumang respeto. Magandang gabi, Doña Consuelo Ilustre. Matagal na tayong hindi nagkikita. Mukhang marangya pa rin ang iyong buhay habang ang iba ay dumanas ng impyerno dahil sa iyong mga desisyon. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila may nakalalasong tinik na bumaon sa puso ng aking ina. Pagkalipas ng isang oras, habang ang aking pamilya ay natatakot na nagkulong sa kanilang mga silid, naiwan kami ni Joaquin sa aking library. Maingat niyang inilagay ang yelo sa aking namamagang pulso. Bakit mo ako tinutulungan, Attorney Vargas? Hindi naman kita kilala at alam kong hindi mura ang serbisyo ng isang tanyag na katulad mo. Tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang seryosong mukha. Masasabi nating ayoko lang makita ang mga walang salang tao na pinahihirapan ng kanilang sariling pamilya. Sagot niya, ang kanyang tinig ay naging professional muli. I will handle your case pro bono, Miss Ilustre. Sisiguraduhin kong magbabayad sina Mateo at Clarissa sa pagnanakaw ng titulo mo. Habang inaayos niya ang kanyang briefcase para umalis ang dulo ng kanyang folder, ay bahagyang bumukas. Isang lumang litrato ang nadulas at nahulog sa ibabaw ng aking lamesa. Agad ko itong tiningnan bago niya makuha. Ito ay larawan ng isang magandang babae na nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay sa tondo. Ngunit ang ikinahinto ng aking hininga ay ang pilak na kwintas na suot ng babae. Ito ang eksaktong sinaunang kwintas na ibinigay ng aking ama kay Doña Consuelo na sinasabi ng aking ina na isang natatanging kayamanan ng pamilya Ilustre. Bago ako makapagtanong, mabilis na kinuha ni Joaquin ang larawan at ibinalik sa folder ng may seryosong mukha.
Mag-iingat ka, Tere. Ang mga kaaway ay nasa loob mismo ng iyong pamamahay. Mula sa bintana ng aking silid, pinanood ko ang kanyang pag-alis. Habang umaandar ang makina ng kanyang SUV, lumingon si Joaquin sa aking mansyon. Sa pamamagitan ng refleksyon ng salamin, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng malamig na paghihiganti. Habang binubulong ang mga salitang tila nabasa ko sa kanyang mga labi, nagsisimula pa lang ang pagbabayad mo, Consuelo. Hindi ako kailanman naging isang babae na nagtitiwala sa mga estranghero, lalo na sa mga taong nag-aalok ng kanilang tulong nang walang hinihinging kabayaran. Sa pamamagitan ng aking mga pinagkakatiwalaang contact sa real estate registry at mga pribadong investigador sa Maynila, mabilis kong ipinahukay ang nakaraan ni Attorney Joaquin Vargas. Bago sumikat ang araw, ang folder na naglalaman ng kanyang buong buhay ay nasa aking mga kamay na. Ang katotohanan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inaasahan. Si Joaquin ay aking kapatid sa labas, ang anak ng aking ama sa isang simpleng babaeng nagngangalang Elena Vargas. Noong mamatay ang aking ama, ginamit ni Doña Consuelo ang kanyang kapangyarihan at pera upang i-freeze ang lahat ng pondo na nakalaan sana sa mag-ina, pinalaya sila mula sa kanilang tirahan sa Tondo, at hinayaang mamatay sa sakit si Elena sa gitna ng kahirapan habang si Joaquin ay bata pa. Hinarap ko si Joaquin sa isang tahimik at eksklusibong cafe sa Quezon City. Ang marahang pagtama ng porselanang tasa sa aking platito ay ang tanging tunog na bumasag sa lamig ng hangin sa aming pagitan. Salamat sa mabilis mong pagdating, Attorney Vargas. O baka mas tamang tawagin kitang Kuya Joaquin. Direktang sabi ko nang walang anumang pag-aatubili habang dahan-dahang inilalagay ang folder ng kanyang investigasyon sa ibabaw ng mesa. Napatigil ang kamay ni Joaquin sa paghawak sa kanyang tasa. Tinitigan niya ang folder pagkatapos ay tumingin sa aking mga mata nang may bahagyang gulat na mabilis ding napalitan ng isang mapagpahalagang ngiti. Inimbestigahan mo ako, wika niya, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Hindi ako naniniwala sa libreng tulong, Joaquin. Sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang may pinakamataas na interes. Malamig kong sagot. Oo, tama ang hinala mo. Pag-amin niya, sumandal sa kanyang upuan nang walang anumang pagtatangka na magsinungaling. Gusto kong gamitin ang kaso mo laban kay Consuelo. Gusto kong hilahin ang kanyang pangalan sa putik sa harap ng buong bansa gamit ang media. Gusto kong maranasan niya ang kawalan ng karangalan na ibinigay niya sa aking ina. Ang marinig ang kanyang pag-amin ay hindi nagdulot sa akin ng sakit. Sa mundong puno ng mga lobo na nagbabalat kayong tupa, mas pinipili ko ang isang lobo na tapat sa kanyang gutom. Ngunit hindi ako papayag na maging tupa sa kanyang laban. Hindi mo ako gagamiting bala sa baril mo, Joaquin. Sabi ko habang itinutulak ang isang bagong kasunduan na aking isinulat. Gusto mo ng paghihiganti? Ibibigay ko sa iyo ang mga lihim na dokumento ng mga nakatagong pondo ni Doña Consuelo mula sa tax evasion ng lumang kumpanya ng aking ama. Iyon ang gagamitin mo para pabagsakin siya sa batas at sa media. Ngunit ang aking bahay. Ang kaso laban kay Mateo at Clarissa, ito ay tatakbo sa ilalim ng aking mga patakaran. Walang media na makakapasok sa aking personal na buhay. Tinitigan ako ni Joaquin ng ilang segundo, tila sinusuri ang lalim ng aking tapang, bago dahan-dahang ngumiti ng may tunay na respeto. May dugo ka nga ng ating ama, Tere. Sige, tinatanggap ko ang kasunduan. We have a deal. Bago siya tumayo para umalis, nag-iwan si Joaquin ng isang maliit na sunog na sobre sa aking lamesa. May isang bagay ka pang kailangang malaman tungkol sa iyong ina, Tere. Ang pagkamatay ng aking ina sa Tondo ay hindi dahil sa sakit. Ang sunog na naganap sa aming tirahan noon ay binayaran ng iyong ina upang kami ay tuluyang mawala. Ang mga salita niya ay parang isang malamig na hampas ng alon na nagpabato sa aking buong pagkatao. Habang pinapanood ko ang kanyang pag-alis, dahan-dahan kong binuksan ang sobre at nakita ang isang lumang ulat ng pulisya na may kalakip na kopya ng tseke na may lagda ni Doña Consuelo 20 taon na ang nakalilipas. Bumalik ako sa opisina ni Joaquin upang pirmahan ang aming formal na kasunduan sa ilalim ng batas. Ang bawat pirma ko ay hindi lamang isang legal na hakbang, kundi isang dahan-dahang pag-aayos ng lubid na bibitay sa kasakiman ng aking pamilya. Ngayong araw, ang lahat ng iyong likidong pondo ay ligtas nang nailipat sa isang offshore account sa Singapore na nakapangalan sa isang holding company. Kahit anong gawin ni Mateo o ng iyong ina, wala silang makukuha.
kahit isang sentimo. Sabi ni Joaquin, habang inilalagay ang kanyang opisyal na selyo sa mga papeles. At ang tunay na titulong tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Nakuha na ng aking mga tauhan mula kay Ginoong Ramos. Lumagda na siya sa isang nakasulat na pag-amin na sinuhulan siya ni Mateo upang buksan ang iyong safety deposit box. Ang tunay na titulo ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng korte. Sagot ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa propesyonal na tagumpay. Pag-uwi ko sa mansyon, sinimulan ko ang aking pinakamahalagang pagpapanggap. Nagsuot ako ng mga lumang damit, hinayaan kong maging magulo ang aking buhok, at naupo ako sa madilim na sulok ng sala na tila ba isang babaeng tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Nang makita ako ni Doña Consuelo at Clarissa sa ganoong anyo, ang kanilang mga mukha ay nabalot ng labis na tagumpay. Ayan, iyak-iyak ka ngayon. Kung nakinig ka sa akin noon pa na ibigay ang bahay sa kapatid mo, hindi sana tayo umabot sa ganitong kahihiyan. Panunuya ni Doña Consuelo habang kumakain ng ubas sa aking tabi. Mama, pagod na ako, gagawin ko na ang lahat ng gusto ninyo, huwag niyo lang akong ipapahiya sa aking mga kliyente. Sabi ko, ang aking boses ay sadyang nanginginig ng bahagya upang ibigay sa kanila ang huwad na pakiramdam ng tagumpay. Pumasok si Mateo na may dalang amoy ng mamahaling pabango at isang ngiti ng isang mananakop. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang aking buhok. Pinilit ko ang aking sarili na huwag mangisay sa dumi ng kanyang hawak. Babe, don't worry, I'll handle everything. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Inihanda ko na rin ang mga dokumento para sa paglilipat ng iyong mga proyekto sa Cavite para isang dusa na lang. Ngunit kailangan natin itong gawin sa isang formal na paraan, dagdag ni Clarissa na may malanding tawa. Gusto ni Mateo na i-host ang ating engagement party dito sa iyong mansyon sa susunod na 3 araw. Imbitahan natin ang mga pinakamalaking developers at brokers sa Manila. Sa harap nila iaanunsyo natin ang ating pagsasama at ang paglilipat ng mga ari-arian upang maibalik ang kredito ni Mateo sa bangko. Sige, kayo ang bahala sa lahat ng paghahanda. Mahinahon kong sagot, itinutuon ang aking tingin sa sahig. Sa sumunod na 3 araw, hinayaan ko silang gastusin ang aking pera na sadyang nilimitahan ko ang halaga para sa marangyang paghahanda ng party. Ngunit sa likod ng kanilang mga abalang kilos, kami ni Joaquin ay naglatag ng isang dambuhalang bitag. Ipinakabit ko ang mga high-definition na projector sa malawak na hardin kung saan gaganapin ang party. Inimbitahan ko rin si Aling Nena at ang kanyang buong grupo ng mga marites na nag-aalok sa kanila ng mga libreng pagkain at inumin dahil alam kong sila ang magiging pinakamahusay na live broadcasters ng gabing iyon. Pinagsama-sama ko ang lahat ng footage ng camera sa aking silid tulugan, ang nakasulat na pag-amin ng opisyal ng bangko at ang sunog na ulat ng pulisya tungkol sa krimen ni Doña Consuelo, 20 taon na ang nakalilipas. Dumating ang gabi ng party. Ang hardin ay napuno ng mga kumukuti-kutitap na ilaw at mga mararangyang bisita mula sa mataas na lipunan. Nasa loob ako ng aking silid, nakasuot ng isang napakagandang pulang damit na sumisimbolo sa apoy at dugo. Ang marahang pag-vibrate ng aking telepono sa vanity table ay bumasag sa aking pag-iisip. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, ang huling sayaw ay para sa iyo. Ang marahang pagtok-tok sa aking pinto ay narinig. Pumasok si Mateo, hawak ang isang mamahaling itim na pluma at ang mga dokumento ng loan assumption sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng panggigipit. Oras na, Tere. Pirmahan mo na ito bago tayo lumabas sa harap ng mga bisita. Kinuha ko ang gintong pluma mula sa kamay ni Mateo, ngunit hindi ko ito inilapat sa papel. Tumingin ako sa kanyang mga mata ng may banayad at mapanuring ngiti. Mamaya ko na ito pirpirmahan sa harap ng mga bisita, Mateo, para mas kapanipaniwala at maging saksi ang lahat sa ating bagong kasunduan. Sabi ko, ang aking boses ay nanatiling banayad. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo sa labis na kasakiman. That's my girl, let's go out. Naghihintay na ang mga investors sa atin. Sabay kaming lumabas patungo sa malawak at makulay na hardin. Ang mga mararangyang bisita ay nagsimulang pumalakpak habang si Aling Nena at ang kanyang grupo ng mga marites ay abala na sa pag-uusap sa tabi ng mga lamesa ng pagkain. Sa isang sulok, nakita ko si Clarissa na nakatayo malapit kay Doña Consuelo, may hawak na baso ng champagne at may ngiti ng isang reyna. Umakyat si Mateo sa maliit na entablado
at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tonight, we are not just celebrating our engagement, but also a grand partnership. My beautiful fiancée Teresa has decided to merge her BGC and Cavite projects with my firm. Together, we are building a new real estate empire. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak. Ngunit bago pa man sila matapos, humakbang ako pasulong at kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Mateo. Bago magsimula ang partnership na yan, mayroon muna akong gustong ipakita sa inyong lahat. Isang simpleng pagbabalik-tanaw sa kung paano binuo ang pagmamahalan at tiwala sa loob ng bahay na ito. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Tumango ako sa technician na nasa madilim na sulok ng hardin. Ang masayang tugtog ng violin ay biglang napatigil. Ang dambuhalang projector screen sa likod namin na dapat ay magpapakita ng aming mga pre-wedding photos ay biglang nagbago. Isang napakalinaw na video ng aking sariling silid-tulugan ang lumitaw. Ang buong hardin ay binalot ng isang napakatahimik na gulat. Walang sino mang huminga habang pinapanood ang bawat detalye sa screen. Si Clarissa, na suot ang aking sutlang pantulog, ay kayakap si Mateo sa ibabaw ng aking kama. At pagkatapos ang boses ni Mateo ay narinig ng lahat sa pamamagitan ng malalakas na speaker ng sound system. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Malapit na. May plano ako para makuha ang pirma niya nang hindi niya napapansin. Pagkatapos nito, magiging atin na ang lahat. Kasunod nito, lumitaw sa screen ang dokumento ng pag-amin ni Ginoong Ramos tungkol sa suhulan na naganap sa bangko, kasama ang huwad na special power of attorney na may peking pirma ko. Nawalan ng kulay ang mukha ni Mateo. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nahulog at lumikha ng marahas na tunog ng pagbasag ng kristal sa semento. Tere, hindi totoo yan. This is a misunderstanding. This is a fake video. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot habang sinusubukang lumapit sa akin. Iyan ba ang gagamitin mong palusot sa harap ng lahat ng kliyente mo, Mateo? Malamig kong tanong habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa gate, ngunit ang pinto ng bakod ay biglang bumukas. 4 na armadong pulis sa pangunguna ni Attorney Joaquin Vargas ang pumasok sa hardin. Mateo Reyes and Clarissa Ilustre, you are under arrest for qualified theft, estafa, and falsification of documents. Ang pahayag ng pinuno ng mga pulis habang inilalabas ang mga bakal na posas. Sumigaw si Clarissa sa takot na hulog ang kanyang baso at mabilis na lumuhod sa aking tapat upang hawakan ang dulo ng aking pulang damit. Ate, patawarin mo ako, si Mateo ang may kasalanan. Siya ang namilit sa akin. Hysterical niyang iyak, ang kanyang makapal na makeup ay tuluyan ng nasira ng kanyang mga luha. Dahan-dahan kong hinila ang aking damit mula sa kanyang maruruming kamay. Walang kahit isang patak ng awa sa aking puso. Sa paligid, ang mga telepono ni Aling Nena at ng mga marites ay abala sa mabilis na pagkislap ng mga ilaw ng camera habang isinasagawa ang live stream sa social media. Ang kahihiyan ni Mateo at Clarissa ay tuluyan ng naging pampublikong tontonin. Si Doña Consuelo ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, nakahawak sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga dating kaibigan sa mataas na lipunan. Ang kanyang pinakamamahal na hiya ay tuluyan ng nadurog sa pinakamarahas na paraan. Habang hinihila ng mga pulis sina Mateo at Clarissa, na parehong sumisigaw at lumalaban, dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Doña Consuelo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot habang nakatitig sa akin. Lumapit ako sa kanya at bumulong ng may napakalamig na ngiti. Hindi pa natatapos ang gabi natin, Mama. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay may dalang kakaibang katahimikan. Ang aking marangyang sala na kagabi lamang ay naging entablado ng kahihiyan ni Mateo at Clarissa ay malinis na muli. Doon sa gitna ng malawak na espasyo, nakaupo si Doña Consuelo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ngunit mayroon pa ring natitirang bahid ng pilit na pagmamataas sa kanyang anyo. Lumapit ako sa kanya, hawak ang isang opisyal na dokumento mula sa korte na may kalakip na selyo ng batas. Inilagay ko ito sa ibabaw ng glass table sa kanyang tapat. Ano ito, Teresa? Ang boses ng aking ina ay paos, tila nawalan ng lakas matapos ang magdamag na pag-iyak. Isang notice to vacate, Mama. Mayroon ka na lamang 24 na oras
upang ipack ang iyong mga personal na gamit at lisanin ang aking bahay. Seryoso kong sagot nakatayo ng tuwid sa kanyang harap. Mabilis na tumayo si Doña Consuelo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata, ang sumpa ng isang ina, at ang ganting salita ng relihiyon. Palalayasin mo ako. Ang sarili mong ina na nagluwal sa iyo sa mundong ito. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang aking muka. Wala kang utang na loob, Teresa. Parurusahan ka ng Diyos sa ginagawa mo sa akin. Isinusumpa kita. Walang magiging maganda sa buhay mo dahil sa kawalan mo ng paggalang sa iyong ina. Tinitigan ko siya at sa unang pagkakataon sa aking buhay, wala akong naramdamang takot, galit o kahit kaunting sakit. Ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin nang hindi man lang sumasayad sa aking balat. Ang kadena ng manipulasyon na nagpahirap sa aking puso sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng natunaw. Ang utang ko sa iyo ay binayaran ko na sa bawat patak ng aking pawis sa nakalipas na 10 taon, Mama. Ang aking boses ay banayad, ngunit may bigat ng katotohanan. Pinakain ko kayo binihisan at ibinigay ang lahat ng karangyaang tinatamasa ninyo habang ako ay halos mamatay sa pagtatrabaho. Ngunit ang aking buhay, ang aking kalayaan, ito ay aking pagmamay-ari na ngayon at hindi ko nahahayaang hawakan mo ito muli. Kinuha ko ang sunog na sobre na naglalaman ng ulat ng pulisya tungkol sa arson na ibinigay sa akin ni Joaquin at dahan-dahan ko itong ipinakita sa kanya. At kung gusto mong magkaroon ng isang tahimik na pagtanda sa labas ng kulungan, mas mabuting umalis ka ng walang ingay. Dahil kapag lumampas ang 24 na oras at nandito ka pa, ibibigay ko ang dokumentong ito kay Joaquin para sa kanyang kaso laban sa iyo. Nang makita ng aking ina ang lagda niya sa lumang tseke ng kabayaran sa sunog, ang huling bahagi ng kanyang pagmamataas, ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang bibig ay nabuksan sa matinding gulat, at siya ay napaupo muli sa sofa, tila isang rebultong gawa sa buhangin na winasak ng alon. Kinaumagahan, sa ilalim ng pagmamasid ng 2 gwardya ng subdivision, lumabas si Doña Consuelo sa aking gate. May hawak na 2 maliliit na maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit. Sa labas ng bakod nakatayo si Aling Nena at ang mga marites nagbubulungan habang pinapanood ang reyna ng pamilya Ilustre na ngayon ay gumagapang sa kawalan ng karangalan. Umalis siya nang hindi man lang lumingon sa aking mansyon. Isinara ko ang pinto. Ang marahang paglapat ng mabigat na pinto ng aking bahay ay nagdulot ng isang napakalalim na kapayapaan sa aking kaibuturan. Malinis na ang aking tahanan. Malaya na ang aking buhay. Naglakad ako patungo sa aking opisina upang simulan ang bagong araw. Sa ibabaw ng aking lamesa sa tabi ng isang florera ng mga sariwang puting rosas, may nakalagay na isang cream-colored na sobre. Binuksan ko ito at binasa ang sulat kamay ni Joaquin. Tapos na ang aking laban para sa nakaraan, Tere. Nakuha ko na ang hustisya para sa aking ina. Ngunit ang laban mo para sa sarili mong kalayaan ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Huwag mong hahayaang muling kunin ng iba ang iyong sariling liwanag. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang pinakamalaking bagyo sa aking buhay. Ipinasya kong ibenta ang mansion sa Quezon City. Marami kasing multo ng kataksilan at sakit ang nakakabit sa bawat pader niyon. Sa halip, lumipat ako rito sa isang tahimik at magandang condominium sa tabing dagat ng Laya, Batangas. Sa tuwing nakatitig ako sa malawak na asul na karagatan mula sa aking balkonahe, nararamdaman ko ang marahang hampas ng maliliit na alon sa pampang. Ang karagatan ay may dalang aral sa akin. Ang sakit ay maaaring dumating na parang alon, ngunit kung ang iyong pundasyon ay matatag, hindi ka kailanman matatangay nito. Nakaligtas ako dahil pinili kong hawakan ang sarili kong pluma sa halip na hayaan ang aking pamilya na isulat ang aking trahedya. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Si Doña Consuelo ngayon ay naninirahan sa isang maliit na paupahang silid sa Pangasinan. Umaasa lamang sa kaunting tulong ng mga malayong kamag-anak na naaawa sa kanya. Nawala ang kanyang karangyaan, ang kanyang mga kaibigan, at ang titulong Donya na kanyang pinakaingatan. Sila Mateo at Clarissa naman
ay kasalukuyan pa ring nagdurusa sa loob ng kanilang mga selda sa bilangguan. Hindi ko sila kailanman dinalaw at wala akong balak na gawin yon. Ang hindi ko na pagkapuot sa kanila ay hindi nangangahulugang binubuksan ko muli ang aking pinto para sa kanila. Ang pagpapatawad sa aking buhay ay ang pagtanggap na sila ay bahagi ng aking kahapon, ngunit wala na silang kahit anong kapangyarihan o karapatan sa aking bukas. Ang aking kapayapaan ay ang aking pinakamalaking tagumpay at ang aking pag-unlad ang kanilang pinakamabigat na parusa. Isang pamilyar na hakbang sa buhanginan ang pumutol sa aking pag-iisa. Lumingon ako at nakita ko si Joaquin na naglalakad patungo sa aking pwesto. Suot niya ang isang simpleng puting linen shirt, mukhang malayo sa seryosong abogado na nakilala ko noon sa gitna ng gulo. Kami ay magkasosyo na ngayon sa ilang legal na proyekto na tumutulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso sa pamilya. May bago tayong proyekto sa Nasugbutere. Handa na ang lahat ng legal na proteksyon para sa mga lupain mo, sabi ni Joaquin habang tumatabi sa akin nakatingin din sa lumulubog na araw sa dulo ng karagatan. Salamat Joaquin, handa na rin ako, ngiti ko sa kanya. Walang drama ng pag-ibig sa aming pagitan. Walang pilit na yakap kundi isang napakalalim na respeto ng dalawang taong nakaligtas sa kanilang sariling impyerno. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo ng iyong pinagmulan, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi mo upang protektahan ang iyong karangalan nang walang hinihinging kapalit. Masaya ka ba ngayon, Tere? Tanong niya ang kanyang tinig ay may tunay na pag-aalala. Higit pa sa masaya, Joaquin, ako ay may ganap na kapayapaan. Sagot ko habang hinahayaan ang malamig na hangin ng dagat na humaplos sa aking muka. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong tandaan ninyo ito. Huwag ninyong hahayaang gamitin ng iba ang inyong kabaitan bilang kanilang hagdanan. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng sakripisyong ibinibigay ninyo sa mga taong walang pagpapahalaga sa inyo. Kayo ang may-ari ng inyong buhay at kayo lamang ang may karapatang sumulat ng inyong sariling wakas. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay unti-unting napawi, ngunit ang liwanag ng paglaya sa mga mata ni Teresa ay mananatili habang buhay. Ang bawat hampas ng alon ay nag-iwan ng malalim na katahimikan at kapayapaan sa kanyang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon ng mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan pinapanood ni Teresa ang live feed ng nakatagong camera sa kanyang silid-tulugan, nakikita ang kataksilan ng kanyang kasintahan at sariling kapatid sa kanyang mismong kama, nanginig ang aking mga kamay sa bigat ng emosyon at galit. Ang bawat linyang inyong napakinggan ay hango sa mga totoong sugat ng buhay na madalas nating nakikita sa ating paligid. Ito ay isang obra na nilikha ng may pag-aalaga, pag-aaral, at malalim na pagninilay sa masalimuot na takbo ng buhay at ang kahalagahan ng pagtatakda ng ranggay sa sarili. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na huwag silang patawarin at tuluyang putulin ang ugnayan sa kanyang ina at kapatid, o dapat pa ring mangibabaw ang dugo at utang na loob sa kabila ng lahat? Nais kong marinig ang inyong tapat na opinyon, at habang nakikinig kayo sa aking boses ngayon, nasaan ba kayo at ano ang inyong ginagawa? Kayo ba ay nagluluto sa kusina, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aalaga sa pamilya? O marahil ay naglalakbay pa uwi? Ibahagi ninyo ang inyong kwento at karanasan sa comment section sa ibaba, dahil dito ay may isang kaibigang laging handang makinig sa inyo. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na puso na nangangailangan ng paggaling. Naway makatagpo kayo ng lakas na protektahan ang inyong sariling dignidad at magtayo ng sariling pundasyon ng buhay na walang sinumang makasisira. Ang tunay na titulo ng inyong kaluluwa ay sa inyo lamang at walang sinumang may karapatang umagaw nito. Pamagat ng kwento Batas ng Dugo, ang tunay na titulo ng Paglaya Paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso TV.